3 buwan matapos ang kasal, naging mas kalmado ang buhay ni na Claire at Annie. Mula sa shop sa Quezon City, lumipat na sila sa isang maliit pero maaliwalas na bahay na may mini garden. Sa bawat sulok, may ukay-ukay memorabilia, poetry books, at lumang Polaroids. Pero may isang sulok na tila blanco pa rin. Para saan tong kwarto? Tanong ni Annie, isang umaga, habang nag-aalmusal sila. Tumingin si Claire. Para sa future. Future baby? Biro ni Annie. Sabay tawa. Tahimik si Claire. Annie, gusto mo ba? Nagkaroon ng katahimikan. Hindi agad sumagot si Annie. Napatitig siya sa tasa ng kape. Claire, gusto ko. Pero natatakot ako. Bakit? Tanong ni Claire. Baka hindi tayo tanggapin ng mundo. Baka mahirapan tayong hanapan ng paraan. At baka hindi ako maging sapat na ina. Hinawakan siya ni Claire sa kamay. Hindi mo kailangan maging perpekto. Kailangan lang nating maging totoo. Nagkatinginan sila. At doon, tahimik pero buo. Nabuo ang desisyon. Susubukan nilang magkaanak. Sa sumunod na buwan, nagsimula silang mag-research tungkol sa sperm donation at intrauterine insemination. Naghanap sila ng clinic, ng donor profiles, at ng tamang oras. Pero sa gitna ng prosesong medikal, hindi nawala ang kilig. Anong gusto mong pangalan pag babae? Tanong ni Annie habang nasa clinic sila. Stella, kasi para siyang between. Pag lalaki, Liam, para strong, pero soft. Pagkambal, nagtawanan sila. Isang gabi, habang nakahiga sa kama, niyakap ni Annie si Claire mula sa likod. Babe, salamat. Kasi pinili mong bumuo ng pamilya sa akin. Hindi lang pamilya, Annie. Buong buhay. Naghalikan sila. Mabagal. Malambing. Walang pagmamadali. Halik ng pasasalamat. At sa gabing iyon, sa gitna ng malimig na hangin at lumang bedsheet na binili nila sa Baguio, pinatunayan nilang kaya nilang magmahal ng mas malalim pa sa nakaraan. Pagkalipas ng ilang linggo, nag-test si Annie ng pregnancy kit. Negative. Tahimik si Annie buong araw. Pag-uwi ni Claire, nakita niya itong nakaupo sa may bintana. Bit-bit ang diary na isinulat niya noon pa. Ayos ka lang? Umiling si Annie. Pakiramdam ko, may kulang sa akin. Lumapit si Claire, yumakap mula sa likod. Walang kulang sa'yo, Annie. Hindi agad ibinibigay ng tadhana ang gusto natin. Kasi may mas tamang oras. Paano kung hindi para sa atin to? Hindi totoo yan. Kasi para sa isa't isa nga tayo, di ba? Hinalikan niya si Annie sa gilid ng labi. At muli, isang halik na tumutulay mula pag-asa patungong pananalig. Ilang linggo pa at sa wakas, 2 linya na ang lumitaw. Claire? Sigaw ni Annie mula sa banyo. Dali-daling pumasok si Claire. Anong nangyari? Hawak ni Annie ang test kit. Nanginginig. Nangingilid ang luha. Positive. Tumili si Claire. Tumawa. Umiyak. At niyakap si Annie ng mahigpit. Magiging nanay na tayo. Bulong niya. 2 tayong magiging ina. Mabilis lumipas ang mga buwan. Mas naging maingat si Claire sa pag-aalaga kay Annie. Lagi siyang may baong yogurt, prutas at malamig na tubig. Sa gabi, nagbabasa si Claire kay Annie ng poetry habang nakasandal ito sa tiyan niya. Mamahalin mo pa rin ba ako kahit mataba na ako? Tanong ni Annie
Minsan gabi. Mas lalo, sagot ni Claire. Kasi, nagdadala ka ng parte, nating dalawa. Nang sumapit ang 7th month, isang intimate baby naming party ang ginawa nila sa mismong ukay-ukay shop. Puno ng mga lumang baby clothes na inayos ni Tita Sonia at isang wall kung saan pwedeng magsulat ng name suggestions ang mga customer. Ang mga top suggestions, Amara, Tala, Ellie at Luca. Pero may napili na ako, sabi ni Annie. Pag babae, papangalanan natin siyang Lyra. Bakit Lyra? Tanong ni Claire. Dahil katunog ng lyrics. Kasi gusto ko, ang buhay niya ay maging musika. Tumulo ang luha ni Claire. Gusto ko yan. Isang hapon, habang umuulan, naglakad silang dalawa sa garden. Basang-basa ang damo. Malamig ang hangin. Tumingin si Claire kay Annie. Alam mo, Annie, ano yon? Hindi man tayo perpekto, pero ang pagmamahalan natin, sapat para buuin ang isang mundo para kay Lyra. Nagkatinginan sila. Tumigil sa gitna ng ulan at sa ilalim ng langit, muli silang naghalikan. Malamig ang paligid, pero sa pagitan ng labi nila, may apoy na pagmamahal na hindi namamatay. Pagdating ng araw ng panganganak, kasama si Claire sa delivery room. Nakahawak siya sa kamay ni Annie. Kaya mo to, mahal. At nang marinig nila ang unang iyak ng bata, tumulo ang luha sa mata ni Annie. Siya na ba to? Lumapit ang nurse. Congratulations, mommies. It's a baby girl. Hinalikan ni Claire ang noo ni Annie. Welcome to the world, Lyra. Ngayon, sa sulok ng ukay-ukay shop, may baby corner. May mga lumang baby clothes, lullaby books, at isang maliit na crib. Minsan, naririnig ang iyak ni Lyra habang kinakalma ni Annie sa harap ng shop. Sa gabi, magkasabay pa rin silang nagpapadede, nagtutulungan, nagtatawanan. Hindi na lang ito kwento ng dalawang babaeng nagkita sa isang lumang damit. Ito na ang kwento ng dalawang pusong tumahi ng bagong buhay. At sa bawat tawa ni Lyra ay kumpirmasyong ang pag-ibig nila ay lumampas pa sa tagpuan. Ito na ang tahanan. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye!